Ako po ay may kapatid na babae. Pangalanan na lang natin siyang Mia. Dalawa lang kaming magkapatid. Mabait na kapatid si Mia. Pero siya ay maagang kinuha sa amin ng Diyos dahil sa kanyang karamdaman. Sisimulan ko na ang aking kwento. Ang aming magulang ay may pwesto sa bayan kung saan pinagkukunan namin ng aming pang-araw-araw na gastusin. Pagka-graduate ko ng high school ay nagtrabaho agad ako para naman sa pag-aaral ng aking kapatid na babae. Nang mga panahong ito ay may nararamdaman na sa katawan si Mia. Kaya naman kaagad namin siyang pina-check up sa doktor. Napag-alaman namin na may sakit siya sa puso. Ganon pa man, hindi iyon naging hadlang para magpatuloy siya sa pag-aaral. Hanggang sa isang araw, nilapitan niya ako para makausap. Hapon iyon, nasa teres ako ng aming bahay habang umihigop ng mainit na kape. Umupo siya sa upuan na nasa harapan ko. "Kuya, may sasabihin sana ako sa'yo." "Ano iyon, Mia? May problema ka ba? Tungkol ba ito sa sakit mo?" Tanong ko naman. Natawa ng mahina ang aking kapatid. Hindi daw iyon. Sinabi ko naman na bilang nakakatandang kapatid ay natural lang na mag-aalala ako sa kanya. Ang sabi niya ay may nanliligaw daw sa kanya at may gusto si Mia sa lalaki. Napatitig ako sa kanya. Tinanong niya ako kung galit daw ba ako o kung hindi, pwede daw naman niyang hindi niya sagutin. Hinawakan ko naman ang kamay ng kapatid ko. "Kung gusto mo siya, Mia, walang problema sa amin iyon ni nanay. Basta mabuting lalaki at hindi siya hadlang sa pag-aaral mo." Nagpasalamat ang aking kapatid kasabay ng pagyakap sa akin. Lumipas ang mga araw, nagdala ng lalaki si Mia sa bahay. Ang kanyang manliligaw, si Rodel. Rodel ang pangalan. Pagkalapit ko pa lang sa nasabing lalaki, iba na ang nararamdaman ko. Parang may iba sa kanya na hindi ko mawari. Nagtagal ng ilang oras ang lalaki sa aming bahay. Magaling at magalang naman si Rodel. "Napakabait niya po niyo, kuya. Matalino po si Rodel at siya madalas nagtuturo sa akin sa school." Masayang kwento ni Mia sa akin. Sinabi ko na masaya ako para sa kanya. Naging masugid na manliligaw ni Mia sa Rodel hanggang isang gabi. Hindi sinasadya na marinig kong pinag-uusapan nila sa kusina. "Paano kapag nalaman nila ang pagkatao ko, Mia? Baka itakwil ako o kaya hindi ako tanggapin ng pamilya mo." "Matatanggap ka nila. Mabait ang aking kuya at magulang namin. Maiintindihan ka rin nila. Ramdam naman nila na mahal mo talaga ako at mabuti ang intensyon mo." Na mga sandaling iyon ay napaisip ako. Anong pagkatao ang mayroon si Rodel? Dahil sa laging pagbisita ni Rodel, ay parang lalong nakilala ko siya. May mga ayaw siya na gaya ng asin at iba pang mga pampalasa. Nung una hindi ko naman binigyan niyo ng kahulugan. Pero dahil sa sinabi ni Mia, parang nagkaroon ako ng ideya. Doon ko naisip na baka isa siyang aswang o di kaya engkanto. Pero ayaw kong mangbintang na walang pruweba. Lumipas ang mga araw at opisyal na naging magkasintahan ang dalawa. Habang tumatagal, nakikita ko kung gaano kaseryoso si Rodel sa aking kapatid. Kaya wala akong ipinag-aalala. Isang hapon iyon, kakatapos lang namin kumain ng hapunan, ay naroon si Rodel dahil inahatid niya si Mia. Nagpa siya akong kausapin ng lalaki at pumayag naman siya. Nagtungo kami sa likod bahay. Gusto ko rin malaman kung tama ba ang hinala ko. "Rodel, alam mo naman na graduating next year si Mia. Kaya sana ingatan mo siya. Ayaw kong masayang ang pinaghirapan ko.
Gusto kita para sa kapatid ko at alam mo kung gaano kanya kamahal. Kaya sana wag mong samantalahin iyon. Mataas ang pangarap ko para sa kanya at ayaw ko na ikaw ang sumira nun. Paliwanag ko sa kanya. Pinakatitigan ko sa mata si Rodel at hindi ako nagkamali. Nakita ko ang pagbula ng kanyang mga mata. Pero mabilis rin iyong nawala na parang kidlat. Ngumiti si Rodel at tumango. Makakaasa ka, Kuya Jerome. Aalagaan ko po ang iyong kapatid at magtatapos po kami ng pag-aaral. Tumango ako at saka umalis na. Ang kailangan ko na lang gawin ay makausap si Mia. Kailangan ko malaman kung bakit sa dinami-dami ng lalaki, si Rodel pa ang minahal niya na isang aswang. Nung isang gabi naman pagdating ni Mia, galing paaralan, doon ko siya kinausap. Mia, halika nga dito. Bakit po, kuya? Magtapat ka sa akin. Sino ba talaga si Rodel? Sabihin mo sa akin, aswang ba siya? Tanong ko sa aking kapatid. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni Mia. Tumango siya habang nakayaw ko ang kanyang ulo. Humingi siya ng pasyensya sa akin dahil hindi nila nasasabi sa akin at kinananay ang pagkatao ni Rodel. Dahil natatakot ang lalaki na baka hindi daw siya matanggap namin. Alam mo naman kung kaano namin siya pinakasamahan, di ba? At saka Mia, alam mo bang haharapin mo kapag ginusto mo siyang mapangasawa? May mga ideya ka na ba sa mga aswang? Paano kung gusto ka nilang maging aswang? Paano kami, Mia? Umiyak si Mia. Nung una ay ayos naman daw si Rodel. Wala naman daw siyang napansin na kakaiba rito noon. Pero isang araw, nakita niya na kumain ng lalaki ng karni ng manok na hilaw. Humingi ng sorry si Rodel at inamin ng lahat kay Mia kung sino talaga siya at kung ano ang pagkatao niya. Nagulat ang aking kapatid daw at ilang araw na hindi pinansin ang lalaki. Pero naging porsigidor si Rodel, kaya iyon ang nagustuhan ni Mia rito. Hanggang sa tuluyan ang nahulog ang loob niya, lalo na nang makita niya na handang magbago si Rodel para sa kanya. Gusto kong sabihin niya sa amin kung sino siya, Mia. Kung talagang mahal ka niya, hindi siya matatakot na sabihin sa amin ang totoong pagkatao niya. Alam naman niya na mabuti kamang tao, hindi ba? Tumango ang aking kapatid at nangako na sasabihin kay Rodel na nalaman ko ng aswang siya. Niyakap ko ang aking kapatid at sinabi sana'y naiintindihan niya kami dahil para rin naman sa kanya ang ginagawa namin. Nang gabing nagpunta sa Rodel sa bahay, nag-usap sila ni Mia. Nang nasa hapagkainan na kami, sinabi ni Rodel na may mahalaga siyang sasabihin sa amin. Minsan kasi wala sila nanay at tatay sa bahay. Doon na sila sa pwesto natutulog parang hindi na umuwi pa. Total nandito naman ako sa bahay para samahan si Mia. Ano yun, iho? Pakakasalan mo na ba ang anak namin? Tanong ni nanay nun. Umaling si Rodel at tumingin kay Mia. Doon na sinabi ni Rodel ang totoo na isa siyang aswang. Nakikinig lamang sina nanay at tatay sa sinasabi ni Rodel. Nang matapos, hinintay ko magalit sila nanay pero hindi. Alam mo, Rodel, noon pa man napansin na namin yan. Tiyak na napansin rin iyan ni Jerome. Pero nakita namin na mabait ka, kaya hinayaan ka namin. Hindi naman lahat ng aswang ay masama. Sana mapanindigan mo. Sa sobrang tuwa ni Rodel, tumulo ang kanyang luha. Labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil sa pagtanggap sa kanya. Ulila na sa mga magulang si Rodel at tanging ang lolo lang niya ang kasama niya sa buhay. Nagpatuloy ang relasyon ni Rodel at Mia. Isang balbal si Rodel. Inaamin niya na ginawa niya iyon noon pero nagbago na siya simula nang makilala niya si Mia. Natutuwa naman ako dahil may nagbago dahil kay Mia. Akala namin ayos na ang lahat. Pagkarating ko ng bahay galing sa trabaho noon isang araw,
nadatnan ko si Mia na nagsusuka sa lababo. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang nangyari. Humarap siya sa akin at umiyak. "Kuya, buntis ako." Pag-amin ni Mia sa akin. Siyempre, bilang nakakatandang kapatid na mas nagpursige na makapagtapos siya, nagalit ako nun. Dahil hindi pa siya graduate pero nagbuntis siya. Humingi siya ng tawad. At sinabi na pananagutan naman daw siya ni Rodel. Kinabukasan ng gabing iyon ay dumating si Rodel sa bahay. Naroon rin si nanay at tatay at alam na rin ang nangyari. "Pananagutan ko po si Mia, tito, tita at kuya. Pangako ko po, hindi ko po siya pababayaan." Dahil sa nangyari, napilitan si Mia na huminto sa pag-aaral, lalo at lumalaki na ang kanyang tiyan ng mga panahong iyon. May mga kaklase din kasi siya na pinag-uusapan siya. Mabuti na lang at maayos ang trabaho ni Rodel at nakapag-ipon sila para sa panganganak ni Mia. Mabilis lumipas ang panahon at dumating na ang kabuhanan ng aking kapatid. Noong kasagsagan ng check-up niya, sinasabi ng maselan ang kanyang pagbubuntis dahil nga sa kanyang sakit. Kahit papano ay nadaan sa vitamins at follow-up. Napagkasundoan na rin na pagkatapos manganak ni Mia ay aasikasuhin na ang kasal. "Rodel, manganganak na ako." Nasa silid ako noon nang marinig ko ang sigaw ni Mia. Lumabas ako at nakita na buhat-buhat na ni Rodel ang aking kapatid papunta sa sasakyan. Sumama ako. Naging maayos naman ang panganganak ni Mia. Nagsilang siya ng malusog na sanggol na lalaki. Habang lumilipas sa mga araw, parang nag-iiba si Mia. Pumapayat siya hanggang sa isang araw ay isinugod siya muli sa ospital dahil sa komplikasyon. Iyon ang naging dahilan ng kamatayan ng aking kapatid. Hindi kinaya ang kanyang sakit. Labis kaming nasaktan sa nangyari, pero kailangan naming tanggapin. Inayos na namin ang burol ng aking kapatid. Nakikita ko na balisa at minsan wala sa sarili si Rodel. Isang gabi, nasa harap siya ng kabaong at nakatitig roon. "Kuya, uuwi muna ako sa amin. Gusto ko lang kamustahin si Lolo." Iyon ang naging tugon sa akin ni Rodel nang hapon na iyon habang nag-aasikaso kami ng mga bisita. Dahil 2 araw na lang ang lilipas, ay libing na ni Mia. Pumayag naman kami. Sinabi naman niya na babalik daw siya kinabukasan. Kasalukuyan akong nagluluto nang may marinig akong boses ng matanda. Napatingin ako at nakita si Lola Mercedes, ang ina ni Tatang. Dating manggagamot si Lola, pero sa panganay nila tatay niya ipinamana ang panggagamot. Niyakap ko si Lola at nagmano. "Nako, ang laki mo na, apo. May girlfriend ka na ba?" Natawa na lamang ako sa sinabi ni Lola. Lumapit si Lola sa kabaong at tinignan iyon. Naging seryoso ang kanyang mukha na nakatitig roon. At saka tumingin siya sa akin. Kasi ako noon parang nawerdohan din. "Mukhang hindi nyo ata alam kung sino-sino ang mga pumapasok sa bahay nyo, apo." Tinanong ko kung ano ang problema. At ganoon ang tanong niya sa akin. May nakapasok daw na aswang sa aming bahay. Hindi ako makapanawala na alam iyon ni Lola. Tinanong ko pa rin kung paano niya nasabi iyon. "Ang nasa loob ng kabaong ay hindi si Mia, kundi isang puno ng saging." Biglang sumagi sa isip ko si Rodel. Kung anong uri siyang aswang. Kahit papano ay may alam ako sa mga uri ng aswang. Ibig sabihin, pinalitan ni Rodel ang bangkay ni Mia ng puno ng saging. Pero ang tanong ko noon ay bakit naman? Nilapitan na rin kami ni nanay at tatay. Pinabuksan ni Lola ang kabaong. Nang mabuksan, hinawakan ni Lola ang bangkay ni Mia. Pumingkit siya at nag-usal ng mga buhay na salita.
hanggang sa bigla na lang naging puno ng saging ang katawan ni Mia na para bang magic. Unti-unting natutuyo ito. Sino ang kumuha ng bangkay niya? Wala ba kayong alam o nakita na kahina-hinalas na lumapit sa bangkay? Napatingin ako sa aking mga magulang. Hindi ko rin kasi alam kung pwede bang sabihin o hindi. Si nanay na ang sumagot. Ikunento kay Lola ang lahat-lahat. Napailing na lang si Lola. Anong gagawin natin ngayon, Lola? Paano natin makukuha ang bangkay ni Mia? Hindi naman namin alam kung nasaan si Rodel eh. Sinabi ni Lola na kaya niya iyon. Hindi siya naging manggagamot ng walang dahilan. Muli, hinawakan niya ang puno ng saging at pumikit habang may inuusal na naman. Nagdilat siya ng mga mata maya-maya at sinabi sa amin na alam niya kung nasaan si Rodel. Nakita niya sa kanyang isipan na kasama ng lalaki ang bangkay ni Mia. Maging ang aming mga kapitbahay ay nagtaka at nagulat sa mga nangyari. Pero wala na kaming panahon para magpaliwanag pa. Na mga oras ding iyon ay tinungo na namin ang kinaroroonan ni Rodel. Di kalayuan sa aming bahay ay ang bundok kung saan nagtatago si Rodel. Inabot din kami ng kalahating oras bago namin natanaw ang kubo kung saan nakatira si Rodel kasama ng kanyang lolo. Noong andun na kami sa nasabing kubo, Ibalik mo na ang bangkay, Rodel. Maawa ka sa pamilyang tumanggap sa iyo ng buong buo. Ayaw ko, Lolo. Mahal ko si Mia at hindi ko siya ibibigay sa kanila. Nasa kanila ang anak ko, kahit sa akin na si Mia. Yun ang sabi ni Lola habang nakatingin sa kubo. Iyon daw ang naririnig niya. Natigilan ang matanda at napatingin sa labas. Bigla na lang nagbago ang kanyang anyo nang makita kami. Maging kami ay natigilan sa kanyang pagbabagong anyo. Para pa rin siyang tao. Ang pagkakaiba nga lang ay may matutulis na kuko at may mahabang dilang kaparis ng tiktik. Akmang lalapit na si Lola para kalabanin ng aswang, ngunit sumingit na ako. Hanggat maaari ay ayaw ko ng gulo. Hindi kami kalaban. Kami po ang pamilya ni Mia. Narito kami para kunin si Mia, para mailibing siya ng maayos. Bumalik naman ito sa normal. Mula sa pagiging aswang ay nagiging tao siya. Lumabas na rin si Rodel na hilam ang mga mata sa luha. Nakiusap na kami na ibibigay niya na ang bangkay ng aking kapatid. Noong una ay hindi pa siya pumayag. Sinabi namin na ang patay ay dapat mailibing. Hindi naman siguro niya gugustuhin na magalit si Mia sa kanya. Kung talagang mahal niya si Mia, ibibigay nito ang maayos na libing. At doon na nga ibinigay ni Rodel sa amin ang bangkay. Humingi siya ng tawad. Nagawa lang daw niya iyon dahil sa labis na pangungulila sa kasintahan. At nang mailibing si Mia, hindi na namin nakita pa si Rodel. Naging mabait naman na bata si Miro, ang anak ni Mia at Rodel. Wala kaming nakitang kakaiba sa kanya. Normal siya mula pagkabata hanggang sa lumaki. At simula nga noon ay hindi ko na nakita sa Rodel, pati rin ang mga kapitbahay namin ay hindi na napansin ang nasabing lalaki. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat Sir Casper kung maibahagi ito sa inyong channel. More powers and God bless, lalo na sa mga nakikinig.